Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang araw po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, August 20, 2024. Yung si Bagyong Dingdong ay tuluyan ng lumayo yan sa ating bansa, at habang itong low pressure area naman na nasa eastern section na ng Taiwan ay mababa pa naman ang chance niyan sa ngayon na maging isang ganap na bagyo. At ito nga po wala namang direktang magiging epekto sa ating bansa. At habang yung habagat naman ay nakaka-apekto pa rin po yan dito nga sa may parte na extreme northern Luzon, asahan pa rin po natin yung mga localized thunderstorm, lalong-lalo na nga po sa parte ng Metro Manila, kagaya nga po nung nangyari kahapon, yung may mga malalakas na kidlat at paggulog. At pagdating naman po dito sa ating advanced weather forecast ay may mga chance pa rin po na mga low pressure area na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility, pero sa ngayon nga po ay puro mabababa pa naman yung percentage nila para maging isang o mag-develop bilang isang tropical depression. At iba yung paghahanda at pag-iingat na nga para sa ating mga kababayan, dahil ito nga pong susunod na linggo ay makakaranas nga po tayo ng tuloy-tuloy muli na pag-ulan dahil nga sa paglakas ng southwest monsoon o yung hanging habagat. Dito po sa ating rain map animation, mamaya nga po alas 3 ng hapon, may hina at katamtamang pag-ulan lamang ang posibleng maranasan natin dito nga sa may parte na Ilocos Region, sa Mindoro Provinces at sa may Zamboanga Peninsula. Pero yung malaking bahagi ng ating bansa ay mananatiling maayos at maganda ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, asahan natin may mga biglang pagbuhos ng pag-ulan dito nga po sa may parte ng Metro Manila, western section ng Northern Luzon, at kasama na rin po dito yung Southern Luzon. At maging sa may Zamboanga Peninsula, asahan natin may tsansa ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, asahan po natin ang magiging maayos at maganda ang lagay ng panahon, maliban lamang po dito sa may Zamboanga Peninsula na may mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. May mga mahina at katamtamang pag-ulan dito nga po sa may parte ng Polillo Island, dito po sa western section ng Northern Luzon. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po ng August 21, asahan po natin medyo mababa pa rin naman po yung mga posibilidad o tsansa ng mga pag-ulan. Pagdating naman po ng August 22, yung low pressure area ay nasa low pa rin po yan ng ating Philippine Area of Responsibility, pero mataas na nga ang tsansa niya na lumabas na ng PAR line. Pagdating naman po ng August 23, dito nga po magkakaroon tayo ng panibagong low pressure area na mataas din ng tsansa na pumasok sa ating PAR line. At pagdating naman po ng August 24, dito nga po mapapansin na natin na dahan-dahan na lumalakas yung habagat. Pagdating po ng August 25, asahan na nga po natin makakaranas na muli ng pag-ulan ang western section ng bansa, habang yung low pressure area ay nasa eastern section pa rin po yan ng Taiwan. Pagdating naman po ng August 26, dito mapapansin nga natin makakapal na kaulapan na po yung ating nakikita, at asahan na natin tataas ang tsansa ng pag-ulan sa hapon at sa gabi dito nga po halos sa ating buong bansa. Pagdating naman po ng August 27, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo po sa hapon at sa gabi. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga sa ating mga kababayan. Napapansin nga po natin mas mataas ang malalakas na pag-ulan pagdating nga po yan ng gabi, at meron din po tayong mga pag-ulan sa madaling araw. Pagdating naman po ng August 28, tuloy-tuloy po mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo pa rin po yan sa gabi. At magkakaroon nga tayo ng panibagong low pressure area sa eastern section naman po yan ng Mindanao. By August 29, tuloy-tuloy pa rin nga po tayo makakaranas ng pag-ulan
At iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan dahil posible nga po tayo makaranas ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ito po rin po no, yung minomonitor nating low pressure area na nasa eastern section pa rin po ng Mindanao. Ito po yung imomonitor natin kung ano nga ba yung magiging posibleng senaryo nitong panibagong sama ng panahon sa susunod na linggo. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin kung ano nga ba yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang yan or advanced prediction ng European Center. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po lahat yan. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.